Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Ang gaganda ng suot. Yeah. Alam mo, I'm Oh. really a fan of Filipinianas. As in, feeling ko gumaganda ako times 10. Agree. In fairness nga dyan, no? Diba? Ito ba yung hand-painted kineso? Hindi. Yes, from TCPF Basics, a local brand. Wow. Oo, di ba? Oh. Yung suot ko, parang di ako Ano? naglakad ng 40 minutes kanina. Naglakad ako Grabe from siya. work. Kasi wala talagang masakyan. Ang hirap maging commuter sa Pilipinas. Di ba? Tapos yung sidewalk kanina doon malapit sa work ko, one way. Nakakita ka ng sidewalk na one way. As in yung, meron kasing parang overpass na non-functional. So may makitid na daan. So maghihintayan kami. Tapos hindi mo alam kung malalim yung aapakan mo. Kasi umuulan, so maraming tubig. In fairness sa'yo, Besh, hindi halata. Salamat. Yes, you look Pero very ano, fresh. syempre naman para sa ating guest for Yeah. today. So, bukod sa buwan ng wika Oo. ngayon, malasona din tayo ngayon. Talaga ba? Diba bakit? Hindi ba? Oo, sa bagay. kasi Pwede. in continuation of what we call our Doctor Meets episode. Oo. So, we'd like to start talking to different professionals aside from doctors, Yes, diba? yes. So, it's one of these episodes. And in particular, today we're going to talk to a party list representative. Excited na ako. Yes, mag-party. Mag-party pala tayo. Oo. Pero, kasi matagal na ako interested ko anong ginagawa, paano Oo. ba, paano nakakarating doon, ganyan. Marami rin akong tanong. Kasi alam ko, ano lang siya, parang ano to mga kakaibang pangalan? Kasi very creative yung pangalan ng iba. Nakikita mo yung mga pa-skill nila na ang daming kung ano-anong pangalan. Ayan, but before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify And and humanize humanize medicine. medicine. So, if you've been with us since 2022 when we started, thank you so much. Thank you for staying on, for listening, liking, sharing, subscribing. At kahit bago ka lang dito, we really welcome your presence. Feeling ko, kinlik mo tong episode na to kasi ikaw ay parte ng kabataan. Ay, tama. Diba? Oo. Diba? Like us. Wow! Hoy, okay ka naman. Technically, yung definition ng youth, pasok pa tayo. Talaga, may definition ng May youth. definition Ano ang ng youth. definition Tanong ng natin youth? siya mamaya. Baka mamali ako ng definition ng youth eh. Dapat alam mo yan. Oo, pero hindi pa tayo elderly. Elderly. Oo, naman, from youth to elderly. Oo, feeling ko kinlik mo to kasi interested ka din kung ano nga ba ang ginagawa ng isang party list rep. At feeling ko, nakita mo yung name niya. Diba? Tama. I Yun na think yun. Her, ano tawag din? Her reputation precedes her. Oo. Yan. And speaking of, Tawagin na natin siya. tatawagin- Pero, ay, ayan. ano ba? Babasahin ko ba? Yes, of course. Oo. Kasi basahin mo yun habang nandiyan Siyempre, siya. buwan ng wika ngayon. Okay. Siyempre, dun tayo sa Filipino. Okay, papakinggan ko to. Game. Diyos ko, baka magkamali ako sa numbers. Oo. Okay. Si Attorney Rene Co. ay isang abogado, aktivista, dating lider estudyante at mamamahayag pang campus. Ngayon, siya ang kinatawan at pambansang tagapagsalita ng Kabataan Party List. Ang una, tunay at nag-iisang... Sorry. Sa kala ko kasi sa Bayang Bigkasan. Na-miss ko kasi yun nung... Ano. Sige, tuloy mo yun. Sorry. I will Dapat let sa you- Bayang Bigkasan. Oo. Sabay tayo. Hindi, joke. Ang una, tunay at nag-iisang kinatawan ng kabataan sa Kongreso. Nirepresenta rin niya ang mahigit 50,000 estudyante sa Board of Regents ng Universidad ng Pilipinas bilang ika-38 na student regent. Ipinaglaban niya ang mga kalayaang pang-akademiko, ang libre, dekalidad at abot-kayang edukasyon para sa lahat, at ang ligtas na pagbabalik eskwela sa loob ng draconian lockdown noong pandemyang COVID-19. Nagtapos siya bilang cum laude sa UP Diliman sa kursong BA Political Science. Naging ganap na abogado si Rene sa pagtatapos niya sa UP College of Law at sa pagkapasa niya sa 2023 bar exams. Nakamit niya ang ikalawang pwesto sa Justice Francis Hardeleza Prize for Best Paper on the West Philippine Sea. Aktibo rin siya sa pagbubuo ng mga pagkakaisa laban sa tiraniya bilang convener ng UP Rises Against Tyranny and Dictatorship at Isang Sambayan. Baka mali yung basa ko. Tatanungin natin siya. Hiling niya na umambag sa pandaigdigang pakikibaka laban sa panunupil ng karapatan at para sa pamumuno ng kabataan sa pagbubuo ng totoong alternatibong politika ng mamamayan. Ubus na yung Filipino ko for today. Yeah, So, I know. English na ako mamaya. So, tawagin na natin siya. Tawagin Para na natin siya. Okay, welcome po, attorney. Welcome, Rene. Yes, hello, Rene. Hi. I Asul na love her. asul. Oo, grabe. Thanksgiving. Pia, ikaw ba yan? Ay, Pag-usapan natin tong kulay mamaya. May meaning to. Ay, meaning. wow, may meaning. I love it. Ako Gusto walang ko wika yan. lang eh. Gusto ko yan lahat may meaning. Ay, welcome to the Welcome. podcast. Salamat. Thank you, JB. Maraming salamat po sa invitasyon ninyo. I'm so
honored to be here. Wow. Grabe yung honor. You're the first honor, we're the second and third. Yeah. Meron kaming pa-surprise lang for you. Ay, hindi namin to na-orient for you. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo to. Ang dami mong Oo. inaharap sa buhay. Para lang tong ambush interview. Wow, Pero sige, ito prepare ay- tayo dyan. Ito ay parang fast talk ni Tito Boy. Ay, wow, okay. Yes. Ilang beses na ako nakaganyan. Ay! But here Ready. we call it rapid rounds. Dahil rounds yung ginagawa namin. Ng mga doktor Yeah. pag tumitingin ng pasyente sa loob ng ospital, Yes. nag-rounds. Pero Oo. mabilisan lang. Oo. So, kung ano yung first answer that you think about or kung ano yung choice mo sa mga choices na ibibigay, go Oo. lang ng Mamaya go. na mag-explain. Yes, Kung walang gusto mo explain. mag-explain. Okay, sige. Lawyer ako Baka Oo. naman mahirap yan. Ay. Baka biology versus Ay, chem or ano ba yan? Nako. Game na besh. 1, 2, 3, go. Government life or private life? Government life. Kakanta o sasayaw? Kakanta. High school, college, or law school? College. True love or thriving career? Thriving career. Para may gusto sabihin. In another life, ang trabaho ko ay blank. Anthropologist. Oh. Wow. Pinaka-ayaw mong law subject? Commercial law. Pinaka-gusto mong law subject? Constitutional law. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Presscon, podcast, or FB Live? Podcast, di ba? Most impressive politician for you, past or present? Alexandra Ocasio-Cortez. Ay, ganda. Agree. Rate the impeachment proceedings from 1 to 10. 10 being the highest. 10. Okay. Hardest part of being a representative in one word. Yung one word. Sige, okay. Travel. Travel. Ang ganda. Ang galing-galing. Best part of being a representative in 2 words. Constituents. 2. Constituent work. Okay. Consulting, Two consulting, constituents. ganyan. Okay. Ito, dahil ikaw ay kabataan, translate the following Gen Z terms. Ay. Manifesting. Pag sasakatotoo. Ay! Buwan ng wika ngayon eh. Clock him. Orasan mo. Orasan mo. 6-7. Huh? Wait. Hindi ko din alam kung ano sagot dito. 6-7. For real, for real. Totoo. Okay. Le is jet. Paano yan? Parang may ganyan ba? Ay, wait, sige. To ay oo. Okay, last na. Complete the sentence. Ang kabataan ay blank. Pag-asa ng bayan. I love it. Always and forever, no? Parang pinawisan na ako doon. Oo nga. Yun na pala yung end. Bye. Pero yun, ano lang yan, konting icebreaker, no? Para medyo makilala ka namin ng konti. And wala lang, para fun. Sana may na-pick up kayo doon. Meron naman, parang ang saya nga. Ang Parang galing may mo gusto doon. sabihin sa love eh. Ay, oo nga. Parang may explanation Doon na pa. lang tayo sa anthropology. Okay. Sige. Oo. Oh, pero medyo nabanggit na to ni JB sa kanyang balagtasan, no? Pero before you became who you are today, ano yung background mo? So, ito yung something we have in common. Okay, yes. Ano lang ako, simpleng masaya. Ayan, Manila Science High School kami. pareho. Sustaining the tradition of excellence Yeah. kami. Sana makita nyo to sa YouTube para kita nyo yung kulay ng aking suot. Yes. At ito yung kulay ng uniform namin. Hindi na kayo nag-abot, tama ba? Nag-abot kami apparently. nag-abot yes. kayo? Parang Oo. hindi, kasi hindi 2009 ka gumraduate. Tama. Ikaw, yes. Tapos 2010 ako pumasok. Sakto. Oh my God. Hindi na. Hindi talaga, parallel lines. Ngayon lang kayo nag-meet. Yes! Pero ang galing kasi nakita ko, galing masaya. Oh. Yung unang dream namin, syempre, ay, mag-UP Manila. Kasi pag nasa Manila Science ka, ipapakita sa'yo na, ganito kahalaga yung science, yung health generally. Pero, siguro, okay, background ko, taga Malabon ako. Okay. So, yung parents ko, galing silang Cebu, pero di sila nagbisaya ever sa bahay. So, ayan, wikang Filipino tayo, buwan ng wika. Pero syempre, English, ganyan, kakaunti. And nag-Manila Science ako, and sa Malabon, and kahit sa Taft, sanay sa baha. Yes, Oo yes. nga. Pag Oh my Malabon God. talaga, nung bata ako, baha talaga yung unang na-associate ko sa Malabon. Dalawa yung Bukod sa famous pansit. sa ayan. Ayan, sabihin ko sa bukod sa pansit. Inanahan mo na ako. Grabe, Oo. pansit Pero and baha. baha. Oo. Okay. Tapos the everyday experience or frequent na naiintindihan yung kalalaan ng mga pinsala na nararanasan natin sa Pilipinas. And nung grade 5 ako,
naging contestant ako ng National Schools Press Conference. Oh, NSPC. Oh my Yeah. God. Campus journalist, ganyan. Tapos, naka-advance ako sa Bicol. Tapos feeling ko, the only reason kung bakit napasabak ako sa ganun or bakit nagustuhan kong magsulat during that time ay yung topic ng climate change. Oh, Yeah. wow. Grade 5 ka During pa that na to. time, no, parang hindi pa masyadong, tama ba? I mean, yung usaping climate change, nung mga panahon na yun, hindi pa parang mainstream. For me, pinag-uusapan na siya. Pero parang yung level niya ay ozone layer. Oo, Ganyan, oo, ozone ganun. And actually, destruction. yung discussion on ozone layer during that time, medyo outdated na. Pero at least sa Pilipinas, bago pa lang siya. Kasi di ba medyo mas late na dumating yung information. Pero ozone layer, 90s pa yon. Pero yeah, yung time na yon, yun yung topic. And syempre, close to my heart. Tapos tinuloy-tuloy ko siya sa Masay. Tinuloy-tuloy ko siya sa college. And eventually, yun yung napanghawakan ko kung bakit nakita ko yung sarili ko beyond simply writing. Okay. Pero going into, parang, ano bang iaambag ko sa paano mas mahatid yung hustisya, yung awareness, sa mas marami pa. Kasi yung experience ko sa baha, hindi lang naman sa akin yun eh. Experience ng family ko, community namin. Tapos may mas malalaking mga issues Totoo, na no? nakasalamuha doon. And parang gusto kong umambag doon sa paano yun ibahin. Ang galing ng kwento kasi it really shows how the personal is political. Kasi parang we tend to think na pag politika, sa gobyerno lang yan. Or parang dun lang yan. Pero it affects everyone. Ramdam na ramdam. Tsaka diba? nung may nagsabi talaga na isang former official na ang baha ay hindi political. Ay, naalala ko yun. Gigil na gigil ako. Grabe. The short- Doktor pa man din. So shortly after, biglang nag-boom na. Kaya nga. Diba? So, ang haba nung kwento para marating mo kung sino ka ngayon. No? But what were the decisions that went into going into politics in particular? I mean, given your story, bakit mo naisip na kailangan Ito yung track na Yes. tatahakin ko. Hindi kasi siya one decision eh. Okay. Diba? So, nung high school ako, yung interests ko noon, honestly, nerd ako, oh my God. So, into astronomy, Oh. Wow. into anime, mga ganyan. And then, magsisimula lang yung interest ko in history in earnest. Okay. Third year, ganyan. Yung YouTube essays, or even mga videos, lalabas. And mas maging interested ako sa iba't ibang facets of world history na nakita ko yung sarili ko in social sciences. Dati kasi, lalo na kung masay ka, di ba? Biology, chemistry, yes. Yung lahat yan bias ng pasukin masay, mo. no? Oo. Pag science high school talaga, parang didikdik sa'yo talaga yung siyensya. Ganyan, Oo, no? kasi parang 2 or 3 subjects Yes. in science kumpara sa iba na medyo isa lang. So, yung in-apply ko sa UP Diliman, actually yung first course ko, molecular biology. MBB. Oh, MBB. Yeah, oo. ML lang. Okay. And then yung ikalawa, Pol Sci. Buti nga Okay. hindi bawal sa amin eh. Kasi may mga science high school na bawal yun eh. na hindi hard Na kailangan, science. oo. Oo, actually, di ba sa Pisay? Yes, Mostly sa yes. Pisay. No, kapag lalabas ka, Oo. dapat science course. Oo. Paano kaharangin ng admin? Ay, hindi ko alam. Hindi pagbabayarin ka. Oo. Ganun. Oh. Well, up until now, hanggang ngayon, isa naming laban yan eh. Kasi unfair sa mga kabataan na sila yung magbe-bear ng burden na kung nag-iba yung pangarap nila. Totoo. High school ko pa man din nun, di ba? Ano alam mo, di ba? Anyway, so, yung second course ko, Pol Sci, ano yan? Dahil inirecommend ng NCAI. Nag-NCAI pa ba kayo? Yes! Oo, may yes, gano'n. Yung yes. assessment Oo, kung oo, anong oo. bagay sa'yo. Oo, lawyer yung number 1 sa akin. Ay, wow! Yes. Ano sa'yo nun? Alam mo, di ko Hindi ko maalala. na rin maalala, Hindi ko actually. maalala. Grabe no, life-changing siya sa akin. Yeah. Tapos sa inyo, parang, okay lang. Hindi ko maalala. Hindi ko talaga maalala. Tinik into heart mo talaga yung recommendation. Oh, I no, know, ng you're NCAI. ganon. Oo. Pero yung number 2 ko nun, forensic analyst. Ay! Biuli. Bongga! Yeah. Mahanap nga yan. Baka wali. I'm on the wrong path pala. Tapos kakapanood ko, or kakabasa ko lang ng smaller and smaller circles. Wow, Kasi- nabasa ko na Ang ganda siya nun. Ang niyan. ganda nun. Tapos forensic anthropologist kasi si protagonist. Oo, di ba? Yes, yung yes. pare. Oo, parang katikista by day, forensic anthropologist by night. So, sineryoso ko na, okay, sige, parang science, pero hindi ako nakapasa sa MBB, triple quota naman kasi. So, nagputuloy ako ng Pol Sci. And in Pol Sci, ididikdik din sa'yo na hindi kami, pre-law course. Ah. Meron kaming sariling discipline.
No. But napamahal ako sa policy making in the 4 years I was there. And pa third year ko din, yun yung first year ni Pangulong Duterte. Okay. Diba? Tapos, naalala ko yung isang ginawa ni Duterte na nag-shift yung buong dynamic sa appreciation ko sa pagkilos. Kasi before, ang appreciation ko, okay, itong mga interpretations, yung analysis of politics, that is so that I can have the views that I can hold on to, or even, nung time na yun, quote-unquote, proud of, diba? Or parang, quote-unquote, tama ka. Diba? Ayaw mo kasing maging mali, diba? But, nung 2016, November, inilibing niya si Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng bayani. And nung time na yun, ang daming may ayaw nun eh. Diba? Tapos bigla na lang niyang ginawa, walang consultation, walang paalam. And yan, nahukay yung trauma ng napakadaming tao. And dun ko na inculcate sa akin na kahit anong bait mo sa pakitungo, kahit anong galing at gilas mo sa pagsulat, may limitasyon yan. Kung ang kaharap mo, yung mga makakapangyarihan na may sariling interes, na hindi naman iisipin yung interes ng mas marami. So, nag-shift na okay, sige, try ating policy making, pero gusto kong maging involved sa organizing. So, pagpunta kong law school, I was sa UP, I was also the chairperson of Kabataan Party List UP Diliman chapter. Oh, I did not know na meron pala. May chapter galing. Join, charit. Tas, at the same time, parang naging involved din ako sa UP Rises Against Tyranny and Dictatorship, mga alliances, kung paano nagagamit yung, dinedevelop na legal knowledge para i-apply in real time. No, and then, I think 2018, nilapitan ako na, what if ikaw ay isang ibato na nominee for Executive Vice President for Kabataan Party List. And ever since then, involved na rin ako sa national campaigns, pero mas yung local campaigns din ng UP Diliman. And paano siya, syempre, pinupush. Yeah, serious, guys. Pero yun po yung aking origin story. Pero ang galing, one thing leads to another talaga. Oo, no? Oo. Tsaka, alam mo, even doctors, some of them, di ba naalala mo, we talked to doctors who went into law. Kasi parang gusto nilang maintindihan yung polisiya, policy making. Kasi parang nagkaroon sila ng realization na gusto kong tumulong pero hindi ako technically knowledgeable. Parang ganun. Yes. Para gusto din nila, policy din yung gusto nila. Yeah. Pero they want to do it themselves. I mean ako, I work in public health. I partner with people who know the law. Hindi ko alam. Pero gusto nila, sila mismo. Diba? Yung marunong umintindi. Ang hirap nga ng gawain sa public health, diba? A lot of it is medyo public communications, Yes. diba? Yes, And yes. also, alamin yung pulso ng komunidad. Oo. Siyempre, may stigma din minsan yan Yeah. sa medical field, medical procedures. Pero kailangan mo i-break through yun. Oo. Para mahatid yung At servisyo. saka yung sa pagdating naman sa law, ang dami kasi mga legal aspect na hindi pwedeng i-cross, na nalilimit kami na ito lang yung pwede namin gawin kasi ito yung sinabi ng batas, di ba? Yeah, May ganun yeah. eh. Send mo yung amendments na gusto niyo. Ang bongga! Send it to Oh my God! May direct line. Pero curious lang ako. So parang yun yung naging turning point, no? Or were you always that very involved in politics nung pagpasok mo sa UP Diliman? Nung pagpasok ko, yung appreciation ko paano yung politics, it can further your writing. It can further one's perspective na pwede mong gamitin para mas mapaganda yung pagsusulat. Back then, yung medyo naive thought ko, kung I use the right words, I grasp the right emotion, mapapaintindi ko sa pinakamarami yung kailangang mangyari. Parang ganon. Ano rin yan, may backstory din konti. Kasi prior to grade 5, yung tatay ko, meron siyang tula na sinulat niya para sa mama ko dati. Na alongside the love poems that he sent, ganyan. Pero this particular poem, hindi ko alam kung bakit niya binasa sa akin randomly on some 6 p.m. on some day. Pero tungkol siya sa famine sa Africa. Yung famine na, yun yung rason kung bakit ginawa yung We Are the World na kanta. Ang random nga. Di ba? Parang sure, sige. Why? Kasi nakahiga kami, tapos binibigkas niya lang yung tula.
So, umiiyak ako pagkatapos. Ano ako nun, parang 8 years old or something. Pero, parang ano ako nun, uga, guys. Na, bakit may nagugutom? Yung dami namin pagkain. Ako, may pagkain ako. Bakit yung iba, sa ibang bahagi ng mundo, wala? Ito, syempre, maraming layers yun eh. Hindi ko pa gets yung politics of it, pero syempre, di ba, may mga mapanupil na mga gobyerno na okay lang na may famine as long as sila, yung pagmimina, kuha nila yung gatas niyan, yung ganansya niyan. But sa amin, basta, okay, gusto ko yung feeling na yon, yung urgency na yon, kaya kong ipatamo or mapatagos sa pinakamarami, basta yung pagsusulat ko, mabest. Nag-iba na yon, syempre. Ganun ko siya iniisip noon. Pero, may limitasyon din yung pagsusulat, yung mga paggamit ng salita. Siyempre gusto natin, we spur everyone to action. No, diba? So, how you show up in causes that matter, in mobilizations where gusto nating magpalawak, or parang paano malilink up yung iba't iba para sama-sama tayong lahat. Yeah. Naiyak. Ang naalala ko, parang pa Jose Rizal na naging Andres. Parang ganun eh. Ang ganda ng Diba? ano mo. Love Love to it. Andrew's pipeline. Yeah, I Okay. love it. May conversion. Ganyan. Ito ay para na sa mga, let's say, wala kang idea at all about the party-less system, wala kang idea at all about Congress, ganyan. How would you explain, bakit ba may Senate, bakit may Congress, tas sa Congress, ba't may, ano pinagkaiba kayo, party-less representatives? Bukod tas sa bakit- usual na Oo. congressman na may district. Yes. Kasi parang, at least ako, nung hindi pa ako masyadong interesado sa politika, ang naiintindihan ko lang, lahat sila ay tagagawa ng batas. At then, nalaman-laman ko, ang dami pala nila, 300 na tao. Oh my God, parang malaking classroom, di ba? Can you walk us through what does your world look like? Ito yung lagi kong sinishare sa lahat ng speaking engagements Ay, ko. love To gauge lang na parang, okay, nakita nyo ako sa TV maybe. Pero alam nyo ba yung ginagawa natin? Yan. So, okay. So, papop quiz ko kayo. Ay, kung kayo, hala. so kung Ba't kayo, tinanong mo pa? Okay naman, alam na natin yun eh. so kung kayo may fast ako, may pop Okay. quiz ako. Oh, sige. Okay. So, may 3 branches of government ang Pilipinas. Ay, sorry. JB, ano sila? So, executive, legislative, judicial. Okay. So, yun. So, 3 branches of government. Sino ang taga-implement ng batas? Okay, go Ella. Executive. Diba? Sino taga-interpret ng batas? Legislative. Hoy, Ay, judiciary pala. Interpret pala. Judiciary. Tama. Ayan, grabe Interpret. as a lawyer. Tapos yung last, yung legislative, sila tagagawa Ng batas. Oo. Okay. So, yung legislative may 2 houses, no? So, merong, anong tinatawag na quote-unquote upper house? Senate. Senate. And then yung lower ay, House of Representatives, yan. yes. Yung usual na nakukuha ko rin, Congress ang sasabihin, pero kasi ang Congress, sila both. Yun nga eh, parang, Diba? kasi Oo. 'di ba ang Congress sa ibang governments, parang sila yung in general the whole lawmaking body. Wala namang kasi hindi naman lahat bicameral. Eh. Yes, yung iba Oo. yung yung iba yung camera. Advance. Ang galing, may bonus. Dapat pala di nag-focus na eh. Pero yan, so, well, hindi siya upper house per se, di ba? Kasi may iilan na unique na gagawin ng House of Representatives, yung iba yung Senate, pero generally, ito, pambansa yung hinahalal. Di ba? 24 yan sila. 12 in each cycle, yung ihahalal natin. Yung House, nakahati yan sa 2. Okay. So, nandiyan nga yung district representatives, pumipili ka ng isa, batay sa kung saan ka nanggaling, Okay. yung geographical location mo, kung saan ka registered voter. Pero, that's 80% lang. Dati, 100% yan. Pero, bago yung 1987 Constitution, ang pansin naman na, parang puro political dynasties yung andito. Parang puro na lang kung saan mang lokalidad at sinong nag-aastang lord ng rehiyon nyo. Parang diba? fiefdom lang din, 'di ba? Diba? Oo. Di ba nagbago noon pa eh. So, gusto nilang mag-introduce ng mechanism na hindi lang sila ang andyan. Okay. So, aside from may prohibition of political dynasties na God, hanggang ngayon hindi pa rin nai-implement, pero andyan yan. No? Very timely, no? Di ba? Let's talk about it. Pero, yun. Meron ding inalot na 20% ng mga representatives of organizations that represent national, regional, and sectoral
interests. Yun yung party list system. Okay. The party list law would later be enacted, mga 90s yan. And unang magkakaroon ng trial run kung ano yung mga unang party lists, late 90s. So, it's not that Oo, matanda na. long. Oo. Hindi, Medyo actually, recent lang siya. parang bago lang siya pala. Oo. Yung kami naman, no, yung interests na nire-represent namin is yung sa sektor ng kabataan. Yes, So may okay. iba kasi, may iba senior citizens, Oo. women, teachers, or kung ano man. Kahit yung iba mukhang, anong sektor ka ba? Anong sektor yan? Di ba? Minsan nga yung iba, ano ka? Timely kasi bukas, so baka alam nyo na kung ano yung time na na-record kasi Yes. check yun sa Congress website. Bukas, magkakaroon ng discussions yung Committee on Suffrage and Electoral Reforms on party list reform. Ay, ang galing. Para sakto. i-ensure Oo. na yung totoong mga sektor Yeah. at yung mga totoong miyembro ng sektor yung nagiging representative. So yun, 20% ng 317 members of the House of Representatives, that's 64 people, are from party list organizations. Isa kami doon sa marami. Is it fair to say, because I hear this a lot, na prone to abuse yung party list for political machinery? Like, maraming ginagamit yung party list para tumakbo ulit. Kasi di ba term limited yung maraming mayor, congressman, and then papasok sa party list. Is that fair to say? And do you see that happening? Unfortunately, it is. I hate to say it kasi syempre bahagi kami ng party list system. Pero hindi kami bulag, 'di ba? Ako gusto kong sabihin at kayang-kayang ko sabihin na ako yung iilan lang sa mga party lists na totoong nire-represent yung sektor na kinabibilangan nila. Na very stringent kami dyan, yung nasa laws natin ng bansa natin na if you're more than 30 years old, di ka na pwede maging youth rep. Kabataan Yes, talaga sila. yes. eh. Oo, Oo, 28 oo. ako, guys. Oh, Yeah. 28. Gen Z millennial. Gen Z. Oh. Naalala ko, first year ng Gen Z. Yes. 1997. Oo. Ang ganda nung represent. And you bring such a fresh, I don't know, flavor to the Congress. Kasi nga, very I appreciate how you always try to reach the Gen Z audience. The Gen Z and Thank you for saying so. Effort yan. Kasi siya, parang nakikita ko na you really want your message to resonate, especially with the Gen Z Oo. community. Kasi mahirap Pag-asa yun ng na. bayan. Hindi, tsaka mahirap i-translate Mahirap Oo. i-translate ang politika. Kasi nga, ako, aminin ko, nung high school ako, hindi ko yun naintindihan. As in, hindi ko nagigets tong politika. Alam ko lang, politiko, tapos may boboto, ganyan. Diba? May part din na kind of insulated tayo, di ba? Kasi, yeah, we have social science subjects, pero hindi sila yung current events, ganyan. Ako, meron akong journalism subjects na dun ko na-pick up yun. Pero before, lalo na, even ngayon, no, yung advent ng social media, yung pagkakaroon ng mga bubbles and algorithms, kung wala ka sa bubble ng mga political discussions, mahirap ma-breakthrough yan eh. Totoo. So yes, doble effort kami doon. And syempre, thankful kami sa lahat ng mga tumutulong na i-politicize yung mga usapin natin. Hindi kasi bad word yun eh. Hindi Diba? nga. Hindi talaga. We grew up thinking politics is a bad word. But I realize now, para mas mali Oo. maging apolitical. Pag sinabi kasi pinopolitika ka, negative na agad eh. Oo. Yung usage kasi eh. Besh, ang hirap no pag batay nagkakasakit. Naalala ko noon pag duty tayo sa Pedia Ward, sobra talagang nakakalungkot. Kaya nga, kasi nga 'di ba, pag bata dapat naglalaro, pumapasok sa school, walang iniisip, dapat masaya lang. Tapos yung masaklap pa, kaya marami nagkakasakit kasi hindi masustansya yung pagkain, hindi malinis yung tubig, hindi maayos yung tirahan. Kaya nga, sabi nga 'di ba, health isn't just the absence of disease. Kaya bongga yung ginagawa ng World Vision Philippines para sa mga bata. Correct. Sa child sponsorship program nila, hindi lang isang bata ang natutulungan. You also help strengthen the whole community through programs on education, nutrition, child protection, and more. True. And at almost 70 years, they continue to bring hope, joy, and justice para sa mga batang Pilipino. Because when you keep a child healthy, you give them the chance to reach for their dreams. Empower a child and their community to change their future. Sponsor a child at World Vision. Visit www.worldvision.org.ph today. Well, politics is all around us. Ang isa sa mga
nasabi nga before, no, politics is personal. Yeah. Kasi yung power dynamics na kung paano nagtatranslate yung state policies, government policies, bababayan sa araw-araw mong buhay, di ba? Kung gaano kahirap mag-commute, political yan. Yes, Kasi, yes. Totoo kanina Totoo. talaga. Kaya nung sinabi Gigil mo, na gigil ako. Sabi ko, ano ba naman tong baha, traffic? Ang lapit lang dapat pero wala kang mabook, walang maayos sa public transpo. tas pwede nating singilin yung Department of Transportation, yung Department of Public Oo. Works and Highways, kung bakit mahirap yung araw-araw nating buhay. Yung siningilin natin yung Department of Labor and Employment, kung bakit wala pa rin nakabubuhay na sahod, kung bakit yung 85 pesos na nga na katiting na lang, ito yung ibibigay sa mga workers sa NCR, di pa mabigay, i-hold pa God. siya, di ba? O kahit kami, yung parang pinaka-pinaglalaban namin, dagdag na budget sa edukasyon, kasi kung wala yung dagdag budget na yun, mas maraming nagda-drop out. Ngayon yung attrition rate sa higher education, 4 in 10. Diba ang lungkot? Diba parang sa 10 na papasok sa college, 4 dyan magda-drop Grabe, out. no? And usually dahil dyan sa hirap ng buhay. Diba? Nagalit na. Diba? Oo. So actually, timely tong lahat kasi pasok na tayo sa budget season. Oo nga. No? As oo of, nga, oo. siguro pag ma-release to, nandiyan na tayo sa gitna niyan. Yeah, So pinag-uusapan na natin, ano na bang budget ng itong ahensya, itong serbisyo, etc. Totoo. Yung kalusugan lalo. Yes, Diyos ko. yes. Oo nga pala. Kasi yun ang laging nire-raise sa inyo. Can I have Okay. Can I ask? Lagi pang natatanong sa inyo yung GL, kung ano yung pagtingin Oh nyo my- dyan. Oo. kasi- The guarantee letter is not guaranteed. Kasi parang pag nagagets ko yung difficulty kasi na-realize ko, ang hirap kasi magkasakit sa Pilipinas. Like, strip of all resources ka kasi talaga. So, yung mga tao talagang kung saan sila pwede makalapit for any form of help that will alleviate their condition, lalapit sila. Tapos hindi mo, alam mo naman Pilipino, utang na loob and all, hindi mo maiwasan na, masisisi mo ba siya? Binayaran yung 300,000 pesos stay niya sa Ni ospital. Congress, ni Oo, politiko, na ganyan. binayaran. Oo. Di syempre, malaki yung utang na loob. Yeah. Pagdating sa susunod na eleksyon, hindi ka na magtataka kung bakit siya yung iboboto ng taong yun. Tapos ang hirap nang i-translate na, dapat ang pinipili natin ganito, ganyan. Kung may ganun siyang Personal experience, di ba? Tapos meron pa nga kaming naririnig na mas another political aspect pa na unfortunately, ang bagal maglabas ng pera ng gobyerno. So, yung mga private hospitals na tumatanggap ng GL, we sometimes deal with cases na, hindi na kami tumatanggap ng GL. Oo, may ganun ganun din. Kasi hindi naman, parang hindi naman kasi nila darating. nababayaran. Oo. May Ganon. thinking kami na pag tumanggap ka ng GL, as a doctor, Thank you PY na na lang yun. yun. Oo, parang, Parang thank you for sorry your note na service. hindi na bumalik. Walang promise, ganyan. Pero agree naman ako generally na hindi dapat politicized no Yeah. yung pagkamit ng serbisyong pangkalusugan. Yeah. Ideally, hindi siya tali sa political favor. Kaya ako, ang pinakagusto naman natin, mas mataas na budget sa DOH, mas mataas na budget sa mga ospital, diretso. Para hindi na ganito yung phenomena na parang, same din yan sa scholarships na Yeah. government assigned, no, may utang na loob na madidikit sa politiko dahil sa ganun. When, pwede namang mas mataas yung budget in the first begin place with, ng yeah. institution. One of the first lessons we ever learn in med school ay health is a right. Tapos sobrang discordant niya sa experience. Kasi kung health is a right, ba't kailangan bayaran? Bakit Oo, out of bakit ang pocket? mahal? Diba? Bakit Commodified. Yeah, bakit ganun talaga? That's the proper commercialized na talaga yung healthcare kasi nga ang hirap dito kung wala kang pera. And meron pang stigma dyan or parang merong misconception na okay lang na ganito kasi mas okay ihatid ng mga serbisyo na to ng private. Diba? Kung private school, quote-unquote, more quality education. Private hospital, diba? yeah, Parang yeah. more quality healthcare. Pero ganyan naman yan kasi underfunded, diba? Yung mga public utilities natin. Kung pondohan lang ng maayos, di hindi may gantong disparity. And at the end of the day, ayaw natin yung Totoo. ganyang disparity. Kasi ibig sabihin, yung makaka-access lang ng mga private and quote-unquote more quality services ay yung mga may pera. Diba? What I really hate a lot is bakit laging burden nung mamamayan? Kasi nga, I grew up na nangarinig ko yung pag mareklamo ka sa gobyerno, sasabihan ka na ikaw na lang magpresidente. Tangina, hindi naman ako presidente. What Parang, if? What if maging Hala ka, president? what if naman? Tapos naalala ko lang, isa pang activity namin nung first year of med school is, pinapunta kami sa isang health center and
pretend to be a patient, to experience. Ano na experience ng mga pasyente? Kailangan public or hospital, public center. local health center. that's Para amazing. malaman namin na, okay, ito yung dinadanas ng pasyente. Hindi ganun kadali magpa-lab. Pipila siya, maaga siya gigising, wala siyang trabaho for that day. Yung mga ganung realization. Feeling ko all doctors should experience that Oo. at some point. Kasi mahirap talagang maging pasyente. Yung ano lang, no, kasi PGH, Yeah, malapit yeah. sa amin, di ba? Oo. Masay sa Oo. UP. Grabe din talaga kawawa yung mga pila. Ang lahaba. True, Ganun. true. And ano yan, magsa-start yan super aga pa. Magkakapasyente ka na, saan po kayo galing? Zamboanga, ha? Ba't kayo pumunta dito? For, di ba? Hindi, it doesn't make sense eh. Ba't feeling nila kailangan nilang dumayo ng ganun para lang sa maayos na healthcare? Anyway, grabe yung feelings natin, no? Pero, ngayon, one more hot topic na pinag-uusapan ngayon is the impeachment proceedings. Sige, explain mo muna, ano yung role mo specifically in the impeachment? Isa ako sa mga spokesperson, Okay. tagapagsalita. Okay. So, ang pinaka-task naman ay, dahil may awareness tayo na legal, constitutional proceeding ang trial, meron dyan dry, Okay. quote-unquote boring, Oo. or even mahirap maintindihan, Yeah. ma-jargon. So, ini-effort syempre ng prosecutors na sila mismo talaga yung nakasalang sa paglilitis para bitbitin yung arguments, bitbitin yung ebidensya, bitbitin yung ano yung conclusion na madederive dyan. Pero, kung paano to mas tatago sa pinakamarami, yun yung role mo. additional gawain ng mga spokesperson. Ilan kayong spokesperson? Currently, 4. Okay. So, 2 kaming sitting representatives. Ako and si Kong Zia Kong Zia, Adjong. Yes. And si former Kong Ace Barbers, yung Okay. isa, impeachment advisor din siya. And last po, si Attorney Jay Tolosa, na siya rin ay prosecutor, private Yes. prosecutor, or rather, counsel to the Okay, public okay. prosecutors. Yan. So, syempre, beyond sa pagpunta sa mga eskwelahan para i-discuss yung updates, na gusto rin natin kinakausap yung media and yung sa mga social media and channels natin, na-explain yung Okay. process, na-explain yung laman, Oo. at sa dulo nito, maintindihan nating lahat na proseso ng pananagutan to, na what's at stake ay paano gagastahin yung budget na dapat pupunta sa serbisyo natin. Hindi sa confidential intelligence funds na hanggang ngayon, 612.5 million pesos, di natin alam kung saan napunta. Kay Mary Grace Piatos daw, sino ba yun? Kay Bacon. Kay Bacon. May mga bagong names nga na lumabas recently may marami ng players. Diba? Thousands and thousands of receipts na napakaraming anomalya. Sabi ng NBI, nung ako nasa House Committee on Justice Clarificatory Hearings, 7 unique signatures or handwritings lang yan. Diba? Pero Tapos, thousands of receipts yan. Tapos may ilan dyan, bulto, December 21, 2022 daw, lahat dinisburse. Pero, all over the Philippines nangyari. So, paano Sento. na? Sentoon? Hindi ko alam kung Superman or Flash or Doctor Strange yung gumawa. Yun, kailangan yun ma-point out lahat. Oo. Pero it's a very important role. Meron na bang ganyan nung Corona trials, ERAP impeachment trials? Meron na bang mga spokesperson? Meron daw. So, syempre, ang ako, daw as, lang. as young. Ano as a bang young ginawa ko one. 2013, guys? Nasa masay pa ako nun. Pero, for example, si Representative Miro Kimbo daw ay okay. isa siya sa mga spokesperson nung CJ Corona trial. Okay, I'm not sure kung sa ibang trials, kung Okay. ano yung status nun. Pero, ang kwento sa akin lagi, different ball game before. Diba? So, yung Estrada trial, kinukwento na lang to sa akin eh. Baka kayo may. Yes! Hindi, ano pa lang kami nun? Grade school pa. Wow! Kailan ko kayo. Yes, Oh, yes. true. Generation. Yung lahat sila naka-tune in talaga sa TV. Yeah, Kasi iba yung walang social media. Diba? Tapos lahat ng TV channels, Yun yung palabas. oo, parang, compelled sila na subaybayan talaga siya. Oo. So, lahat talaga nakaantabay. Kaya po, nung lumabas yung, okay, may envelope. Oo. Diba? Oo. Tapos, siyempre, bubuksan natin dapat, diba? Kasi nandyan yung ebidensya. Kung si President Estrada ay gumamit ng fake bank accounts, tas doon pumunta yung perang pangweteng, ganyan.
Pero nagbotohan sila, tapos sabi nila, ay di namin bubuksan yan. Insane, crazy talaga. And ano lang yun, parang 2 araw. Hindi siya na hype up na, in 2 weeks time, bubuksan na yung envelope. Walang ganon. So, 2 araw lang daw. Walang clickbait dati. Oo, ganyan. pero nagalit yung mamamayan kasi parang, kapal na mukha, diba? Na bakit nyo hindi bubuksan? Ganun. Pero dito ngayon, ang dami yung fake news. Yeah. Grabe yung disinformation. And ang dami na kasing different realities in our phones. Like, I'm so surprised na ibang-iba. Kahit kami ni JB, we're friends. Technically same yung mga stance namin on political stuff. Pero magkaiba ka na algorithm. Parang Ay, ano biglang yun? Parang dapat may FYP challenge kayo. What's your FYP? Oy, may ganun pala. May ganun. Oo, may Sige. ganun. Pero as in, nakita mo ba to? Hindi. Nakita mo ba to? Hindi. As in, magkaibang. So, what more for those na ang nakikita nila yung mga fake news, yung mga spliced videos, parang iba yung reality eh. And that must be such a challenge. Yung, di ba, sorry, balik ulit sa Masay. Yung Masay kasi, ang values niya ay science, truth, country. My Wow. favorite. Alala niyo. Alumni of the year. My favorite has always been truth. Kasi parang I find it so beautiful na grabe yung pagpapahalaga sa katotohanan. Kaya ang sakit-sakit makita na ganun-ganun na lang siya, winawalang bahala at sinisira. Mali yun eh. Parang dapat kahit sana sa katotohanan nagkakasundo tayo. Yun nga yung mahirap eh. Kasi yun yung common ground natin eh. Tapos kung wala na, wala. 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Ang sabi nga, di ba, parang nasa quote-unquote post-truth era tayo. Pero ako, Grabe, no? hindi ko pa, ayoko pang tanggapin. Ako Kasi, din. grabe, we can arrive at the truth. Di ba? Parang kailangan lang talagang pangungusap, you break through. And hindi lang natin tanggapin na, okay, may mga devices, merong mga algorithms in place na hindi na natin matcha-challenge yan, no? We have to hold social media companies liable Agree. doon sa kanilang algorithmic designs na tinatrap yung mga tao to more likely believe in conspiracy theories kasi walang nagbe-breakthrough sa kanya. Or even yung sa use of AI, di ba? Large language models. Oh my God. No? Ganyan. So, kaya pa yan, guys. Truth. I love the hope in this. Hope core. Dahil wala pa tayo dyan sa mapagkakatiwalaan natin ng ating algorithm. Sige, for someone kunwari na walang idea at all sa impeachment, how would you simplify the events that are happening right now? Let's say, hindi siya nakanood ng news, let's say, hindi siya tumitingin ng mga pake. ganyan. O, wala siyang pake. Dagdagan Ganyan. natin ng details. Oo. Doktor siya. Ay, pwede. Ah, sige, sige. sige. Kakaklinik Yan. niya, Oo. hindi niya. Oo. Yeah, ay parang, politics is not for me. Ganyan. Oy, Okay, sige. Doktora. okay. Or doktor. Ganon. Well, the impeachment process is a constitutional process na kailangan gawin kasi kung matataas sa posisyon ng kapangyarihan, likely kaya nilang makapag-bend ng rules a bit. Ayaw natin nun. And so, yung pinaka-grabbing pwedeng gawin sa kanila ay yung pagtanggal sa kanila sa posisyon ng kapangyarihan. Okay. Plus, yung penalty na hindi na pwedeng tumakbo sa pampublikong posisyon ever. And etong nakasala ngayon si VP Sara Duterte na, sige, basta isa-set aside na lang natin yung description sa kanya. Neutrally, siya ay vice-presidente, no, na since nung time pa niya as vice mayor and mayor ng Davao, may mga maanumalyang paggamit na ng pera. At mas lumala nung vice-presidente siya. Sana pumunta yung pera na yun sa pang-ospital ng mga pasyente, sa pang-equipment ng isang ospital. Pero instead, pumunta sa confidential intelligence funds na hanggang ngayon, di natin alam kung saan napunta. At lahat ng pagtatanong natin kung saan napunta, pasikot-sikot yung sagot, paikot-ikot, di natin alam. Kaya humantong na sa ganito. Hindi na siya simpleng gusto lang natin malaman kung saan mapunta yung pera na to. At gusto natin makuha rin yun. Pero pananagutan. Kung nakuha man to, kung hindi napunta sa tama, kailangan may pag-account doon. At ano yung implikasyon nito sa fitness to rule niya? Okay. No? So yun naman yung pinaka-ending nun eh. At the end, is VP Sara Duterte still fit
to rule as Vice President of the Republic of the Philippines. I think yan yung kailangan talaga i-emphasize. Kasi hindi naman to, ikukulong ba natin siya? Hindi, Oo, wala iba pa pa nga tayo proceeding doon. yun eh. Oo, parang nandito tayo sa, ito pa ba yung, fit pa ba siya? Dapat pa ba siya maging vice presidente? Yes, yes. Kasi yung pera ng bayan, di naman yun eme-eme lang eh. Yeah, diba? yeah. And syempre, may 4 yung articles of impeachment. Yes. Isa lang yung sa pera. May Yes. iba dyan, unexplained wealth, Oo. pera din yun. Pero, bale, may hindi tayo nakikitang tama doon sa paglaki ng yaman niya. Oo. Yeah, Kumpara yeah. sa sweldo na dapat nakukuha niya. Yeah, So, yeah. kailangan i-explain yun. And yung panunuhol niya, and yung threatening, no, yung sa pagpatay ng mga pampublikong opisyales din, she has to account for that. Yeah. Feeling ko kailangan nga talagang ma-emphasize that role natin yun to hold them accountable. Kasi parang, I guess, dahil sa tagal ng panahon na sanay tayo sa mga corrupt na politiko, parang we feel like, ganun talaga sila lahat. Parang, Hindi! parang isa lang siya sa marami. Oh, hindi, kasi ang dami ko narinig na pamumulitika lang yan, ganyan-ganyan, parang political persecution, ganyan. Pero kasi, pera natin yan, tapos ganyan ginamit. Mali yun eh. Tapos, in the face of such widespread poverty and Baha suffering. ulit, diba? Kaya nga eh. Hindi makatarungan yun. Pero, ayun, we're still, at the time of this recording, ongoing pa ang mga pangyayari. At the time of the release. Oo, at the Ongoing time pa rin of- yan. Ongoing pa din Sure yan. na. Oo. Pero, What if? talaga? Sabog! Hopeful. Pero, Okay. it gets difficult. Kahit ako na interesado talaga akong manood, nakakapagod siya panoorin. Pero, kaya may mga ganitong pag-uusap para patuloy natin siyang pag-usapan, patuloy tayong magalit, Oo. magtanong. Huwag makalimot. Yes. Sige, siguro, as a closing, as an ending Closure. statement, how important is this impeachment for the Philippines, for our nation? Yung impeachment process, bahagi yan ng pananagutan sa korupsyon na sa mga nagdaang taon. Nakita natin kung gaano kalaki, gaano kalala. And ang laban natin sa korupsyon is the fight of our generation. No, I'd say generational nga yung laban na to. Hindi naman to every few years nangyayari, di ba? And, well, actually, unfortunately, parang mukhang everywhere. Oo. Pero iba-iba yung mukha, di ba? Okay. So, nung Estrada, yung panunuhol ng pondo ng presidente, tapos, nung 2010, 2012, no, yung panunuhol ng pork barrels Yes, na oo. naka-assign sa bawat kongresista, ganyan, or senador. And ngayon, sobrang widespread na 'di ba? Na may insertions or even yung mismong pondo ng isang ahensya kung ano-ano na lang ipapasa sa Commission on Audit na hindi naman makikita kung ano yung Actual na. Oo, at hirap na hirap yung Nagamitan. COA Yeah, para yeah. i-validate yun. Oo. So, ayaw natin na yung sana nating natatamasa ang karapatan sa edukasyon, karapatan sa sa kalusugan, hindi natin nakakamit. Kasi napupunta instead sa mga iba't ibang endeavors na hindi naman nagtatranslate into benefit for the Filipino people. So, ako, kung gusto natin ng isang tipo ng pamamahala na ang nakasentro ay interes ng mamamayan, hindi dapat tayo tumigil sa pag-push ng pananagutan sa mga kay VP Sara Duterte, kay President Marcos Jr. himself, sa mga members ng secretaries niya na hanggang ngayon hindi pa rin nag-account, DBM, DPWH, doon sa role nila sa budget of the past few years for flood control. Sa mga legislators natin, sa local officials, appointed officials, no? Tayo naman, huwag na sila, di ba? Tama. Dapat naman talaga tayo. Oo. Never naman na hindi dapat tayo, di ba? Yes. Pero ganito yung design. Oo. Oh, nalungkot. Pero, I like na ang binibigay mo ay, alam mo yung enerhiya na gawin pa rin natin to, Oo, tayong no? tumigil. Hope core. Hope core, yeah. Oo. So, Iba talaga yung energy pag batang-bata. Oo naman. Kaya Kaya nga. kailangan natin yan. anong message mo sa mga kabataan kung paano sila makikilahok, paano sila makikitutok sa In their own impeachment ways. in their own way, lalo na in an age full of fake news and Social media. media. Ano bang original yung pwede kong masabi dito? Kasi ang dami ko nang sinabi na lagi, gawa tayo ng mga events sa ating SK, sa communities, sa schools natin. And after nun, ay
ipalaganap yung alam natin at syempre, pakilusin natin yung isa't isa. So, I say that a lot. Pero siguro, okay, challenge tayo. Ganyan, sige. Lahat po ng nakikinig, what if gumawa po tayo ng 1-minute explainer ng impeachment? At bakit mahalaga mahalaga ito sa buhay natin. Ganon. Feeling ko kasi kahit yung medyo mabababaw na reasons, makakatagos yun sa ibang tao. Yeah. Totoo. No? So, ako basta involved tayo sa updates, na-apply natin yung alam natin sa gawain na hihila natin yung iba na magkapake kahit papaano sa busy lives natin. That can go a long way. And eto, thankful ako sa podcast na to. Kasi ako, I'm continuously trying to explain yung kahalagahan kung bakit sa dulo nito, ang gusto kong makamit, mas politically active tayong lahat. Yeah. A more politically participative citizenry, kabataan, and even the medical field para kung anumang pandaraya na gawin nila sa atin sa future, maagapan natin. Mas madali nating maagapan kasi nakatutok tayo. Yeah. Diba? Ayan. Parang nasabi mo sa isang speech mo before, ay dapat oppressors yung matakot sa atin. Not the other way around. Yeah. Oh my God! This is me roaring. Naiyak ako. Thank you so much Thank for you, being here. I Renee. mean, na-inspire ulit ako. Oo, kasi nakakapagod na rin talaga. Totoo. Pero kapag may mga ganyan kang naririnig, sino ba naman ang... At galing pa sa Diba? kabataan. Kaya nga eh. Kaya kung kayo ay 15 to 35 years old, Oh, pasok sa youth. pwede po Yes. sumali sa Yes. Kabataan Party List. Pwede pa. I love it. Yes. May gusto ko babatiin? Well, buwan ng wika ngayon. Okay. Ay, So, siguro kung gusto kong batiin lahat ng guro ng Filipino na kahit patong-patong yung pagpapakahirap sa ating lahat ay binibest. Na ituro na mahalin natin yung pambansang wika natin sa gitna nung tuloy-tuloy na pagtulak sa kabataan na mag-Ingles, mag-ibang bansa, makalimutan yung kasaysayan at kultura natin. So panghawakan pa rin natin yan, tayo mag-Filipiniana, tayo magbarong. Ang ganda kaya. Mag-Tagalog tayo. Alamin natin yung mga regional languages din natin. Yes, At yes. lagi nating isa puso yung kung sino tayo at syempre paano ipaglalaban yung kung sino tayo. Salamat. Tsaka, ang ganda nung shout out to the teachers. Kasi, I guess, a big reason why mahal ko ang Pilipinas ay dahil sa mga gurong nagturo sa akin kung ba't dapat mahalin. Oo, feeling ko mamaya pwede tayong naging teacher mo ba siya? Ayan na! Anyway, Name drop. if you enjoyed this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. At kung gusto nyo makichika with us, pwede pa rin mag-submit sa kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede naman yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, find the link on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Samahan mo kami sa outro. With that, I'm Ella. And I'm JB. And I'm Renee. And And this this has has been been Kwentong Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.